Ito ang balitaan sa CNN Philippines sa ngalan ni Pinky Webb. Ako si Ruth Cabal. Ang mga balita ngayon, Pilipinas, Malaysia at Indonesia nagsanib puwersa para labanan ang terorismo. Muslim leaders sa Metro Manila pupulungin ng pulisya. At Malacanang naglabas ng executive order sa paglimita ng paggamit ng mga paputok. Nasa bansa ngayon ang mga foreign minister ng Indonesia at Malaysia para sa isang trilateral security meeting kasama si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Pangunahing tatalakayin ng tatlong bansa ang mga paraan para puksain ang terorismo sa rehiyon. Magaganap ang meeting kasunod ng paglulunsad ng Joint Naval Patrols ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Bahagi ng kooperasyon ang pagtatayo ng Maritime Command Center sa bawat bansa para mapaigting ang intelligence sharing. Malayo man sa bakbakan na ilalagay pa rin sa alanganin ang buhay ng mga nailikas na sa Marawi City. Yan ay dahil sa mga sakit na nakukuha nila habang nasa evacuation centers. Pinuntahan ng aming correspondent na si Camille Abadisio ang dalawang evacuation center sa Iligan City. Camille, kamusta naman ang lagay ng mga bakwit dyan? Hindi man madali ang sitwasyon sa mga evacuation centers dito sa Iligan City. Nakikita naman natin ang pagbuti ng kalagayan ng mga evacuees. Pero binabantayan ngayon ay yung kalusugan ng mga bata dahil doon nga sa Maria Cristina, meron nang nagkakaroon ng acute respiratory infection, ubo, sipon at lagnat. Ayon nga sa nakausap kong doktor, bawat evacuation center iba-iba ang nagiging problema. Pero sa ngayon daw maayos naman ang deployment ng mga doktor at nurse ng Department of Health. Pag every first week of the crisis or emergencies, you have trauma cases. Pero dito pa lang, medyo konti lang. So when the second week or third week will set in, most of the cases will be respiratory tract infections or any infections like colds, cough, and diarrhea. So yun ang mga pinaka-common, of course. And because of the pouring of a lot of relief, such as foods, medyo meron tayong mga malnutrition cases pero konti lang talaga. Sapat din daw ang medical supplies lalo't nagbigay ang PCSO ng 3 milyong pisong halaga ng mga gamot simula pa lang nung nagsimula itong krisis sa Marawi City. At wala pa rin namang naitatalang namamatay sa dalawang evacuation centers na nabisita namin ngayong araw sa Maria Cristina at sa Santa Elena. Alam mo, sa pag-iikot namin, kumpara noong nakaraang linggo, mas bumuti yung sitwasyon sa dalawang evacuation centers na nabanggit ko, lalo na sa Santa Elena. Lumuwag yung loob ng basketball court. Kanya-kanyang tayo na rin ng tents yung mga non-government organizations. May mga child-friendly spaces na, may mga breastfeeding stations, dumami na rin yung portalets. Tuloy din naman sa pagbibigay ng tulong ang DSWD, namimigay sila ng food packs. Matatandaan nyo, nangako sila na magbibigay ng Ramadan packs at nung bumisita nga rito si Pangulong Duterte, nagbigay ng 1,000 piso bawat pamilya kahit para naman na kahit papano pag tapos ng Ramadan merong pagkain sa hapag yung mga kapatid natin dito. Ruth? Camille, nabanggit mo naman na sapat yung medical supplies na nandyan, pero inaasahan kasi natin na kahit sabihin mong matapos na yung gulo sa Marawi City, medyo matatagalan pa yung mga residente sa evacuation centers. Ano yung napansin mo na posibleng pangangailangan pa nila in case para lang doon sa mga gusto ring magpadala ng tulong? Alam mo, Ruth, may mga relief goods nga na bumubuhos sa mga evacuation centers pero may request pa rin sila para sa mga variety ng mga pagkain, mga gulay at prutas. Yan kasi yung matagal na rin nilang hindi nila natitikman. Puro delata ang kinakain nila for the past few weeks. Bukod dyan, napansin natin, syempre nakausap ka rin yung ibang mga bata,
gusto nila ng mga laruan, mga coloring books, mga mapapagkaabalahan. Although may mga psychosocial activities na ginagawa yung iba't ibang grupo dito, gaya ng Red Cross, UNICEF, syempre sa buong magdamag, yung mga bata hindi naman nakakapasok pa sa eskwelahan, naghahanap sila ng gagawin. Kaya yun nga, may isang grupo nga akong nakausap na pagpunta raw nila rito, meron silang ilang mga kahon ng laruan, talagang dinumog sila ng mga bata. So yan yung nakikita natin na gustong makita pang dumarating ng mga evacuees dito sa Iligan City. Ruth? Camila Badisio, nag-uulat mula sa Iligan City. Isang buwan mula nang magsimula ang bakbakan ng militar at Maute sa Marawi City, nakakuha ng eksklusibong drone footage ang CNN Philippines sa loob ng syudad sa isang bahagi kung saan nakatutok ang operasyon ng mga tropa ng gobyerno. Mula sa taas, kita ang mga pagsabog at putukan. Nakikita rin ng isang lalaking nakaitim na hinihinalang miyembro ng Maute. Tumatakbo ito para makaiwas sa mortar. Pero bukod sa bakbakan, mababatid din ang pinsalang iniwan ng krisis sa Marawi kung saan nagkukuta ang mga Maute. Samantala, kinumpirma ng militar na sa loob pa rin ng Marawi City ang mga tinuturing nilang high-value target, kabilang sa kanila ang Maute Brothers at ang leader ng Abu Sayyaf na si Isnilon Hapilon. Mahigit isang buwan naman matapos ideklara ng Pangulong Rodrigo Duterte ang batas militar sa Mindanao, gusto di umano ni Senator J.V. Ejercito na magkaroon ulit ng security briefing ang mga mambabatas para sa pinakahuling sitwasyon sa Marawi. Sa kanyang panayam sa programang The Source, bukas si Ejercito na i-extend ang martial law sa Mindanao kung hindi pa rin mariresolba ang kasalukuyang krisis. I think if the armed forces says that they are almost close to apprehending or crushing the rebellion, then what's a few more days? I just came from Mindanao and I was able to talk to some people. Most of the Mindanaoans, I would say probably 90%, are in favor of martial law in Mindanao because prime most concern for them is to crush this rebellion as soon as possible because it's affecting the economic situation. Potential investments are put on hold because of this Marawi crisis. So, if needed, so that the armed forces will have all the instrument needed to crush the rebellion as soon as possible, then a few days, probably a few weeks, would not hurt anymore. So I'm willing to grant that in case the armed forces ask for it. Pinag-aaralan na rin daw ni Ejercito ang mga proyektong pabahay para sa mga sundalo at pulis. I think this whole thing also made us realize that, and hopefully we can work better for our men in uniform. Because as you all know, as we know in the Kadamay Pandi issue, these housing units were for the armed forces, NPNP personnel. No, it's with what happened in Marawi. We have seen how much the soldiers, the policemen, sacrifice their lives, putting their lives on the line. So it's just fitting that we be able to give them the benefits that they deserve, which is a decent housing. Sa mga balita abroad, patuloy naman ang nararanasang masamang panahon sa US habang papalapit ang bagyong Cindy. Pero bago pa man ang inaasahang pag-landfall nito ng Huwebes ng umaga sa US, isang batang lalaki na ang nasawi. Ayon sa mga otoridad, maaaring magdala ng malakas na pag-ulan, storm surge at tornado si Tropical Storm Cindy. Inaasahang maapektuhan nito ang mga lugar mula Texas hanggang Florida. At nawasak naman ang isang makasaysayang moske sa Mosul, Iraq kung saan idineklara ng ISIS ang pagkabuo o simula ng kanilang pamamahala. Tinuturo ng ISIS na kagagawan ito ng US warplanes pero mariin itong tinanggi ng US officials. Pinasinungalingan din ito ng mga opisyal ng Iraq na nagsabing ang ISIS nga ang mismong nagwasak sa naturing moske habang papalapit ang kanilang puwersa. Ayon sa Iraq Prime Minister, ang ginawa ng ISIS ay nangangahulugan lamang na pag-anunsyo ng kanilang pagkatalo. Susunod. This retreat, members of the BISF and a pursuit operation has been launched. Militar tuloy ang pagtugi sa mga kasapi ng BIFF na umatake sa North Cotabato.
At paglilitis sa kasong plunder ni Senator Bong Revilla sa Sandigan Bayan, sinimulan na. Magbabalik ang balitaan sa CNN Philippines. Live, hello kay Bob Bala mula sa Hawaii. Watching from Hong Kong naman si Susan Paat. Sabi ni Bernard Gutierrez, watching from Matnog, Sorsogon. Sabi ni Rose Ann Valerio, sana daw mag-focus naman daw yung government sa economy. May mga bagong reports na nabasa ko lang kanina sa Twitter na isa daw tayo sa fast-growing economies. May bagong mga international reports tungkol dyan. So, sana nga, confirmed yan. Sana nga, good news yan. Watching from Canada, si Lara Alcantara, 10 past 10 p.m. na daw doon sa Canada. And Central Texas, Angie Larok, sabi niya, stay safe sa pamilya ko. Sana hindi kayo apektado hindi naman ata, nung bagyo dyan sa Texas. Romeo Gabriola is watching from Vancouver, BC. Watching from Edmonton, Alberta, si Paul Rivales. At sa Taiwan naman, si Honey Rex Espiritu. Mamaya may mga update din tayo doon sa, yung nangyayari nga sa North Cotabato na meron ding pag-atake dyan kahapon. So, tune in na lang sa details. 15 na lang. Angkat na 10. Nagbabalik ang balitaan dito sa CNN Philippines. Pupulungin ng pulisya ang mga pinuno ng mga Muslim sa Metro Manila dahil sa mga kumakalat na balita sa social media na mayroon daw planong pambobomba sa Kamaynilaan. Ang detalye mula kay George Cahiles na nasa Taguig City. George, ano ang inaasahan natin sa meeting na yan? Gusto nga daw linawin ni Metro Manila Police Chief Oscar Albayalde ang mga impormasyon na kumakalat hinggil sa mga posibleng pag-atake dito sa Metro Manila. Kung kaya naman napag-uusapan din daw na dahil dyan sa mga nangyayari dyan sa Marawi City ay iniiwasan ng mga pulis na ma-single out yung mga Muslim dito sa Metro Manila. Kung kaya pinabanggit ni NCRPO spokesperson Kimberly Molitas na kailangan daw na talagang gawin itong dialogue na ito para magkaintindihan at magkaroon ng commitment yung bawat isa para mapanatili itong kapayapaan sa buong bansa. Dagdag pa niya, malaki daw talaga yung nagawang tulong nitong Muslim community sa pagkaaresto sa ilang mga suspects, sa mga pambobomba dito sa Metro Manila, kagaya nga nung nangyari dyan sa malapit sa US Embassy at dyan sa Quiapo, Manila. Ganon din yung mga most wanted criminals. Malaki daw yung naitulong ng mga impormasyon na naibigay ng mga Muslim community dito sa mga pulis. Kaya naman mamaya inaasahan din natin na bukod kay Albayalde at sa mga Muslim leaders, dadalo rin yung 5 district directors ng NCRPO para sa gaganaping dialogue. Ruth. George Cahiles nag-uulat mula sa Taguig City. Sa North Cotabato, higit 1,000 residente ang lumikas dahil sa bakbakan ng militar at mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ayon sa Crisis Committee ng PIG Kawayan, 1,370 katao ang nasa 3 evacuation centers ngayon, habang 31 namang trapped na residente ang nasaklolohan kagabi. Kahapon inatake ng BIFF ang barangay outpost sa bayan ng PIG Kawayan. Napunta ang mga rebelde sa Malagakit Elementary School kung saan nagpatuloy ang engkwentro. 4 na miyembro ng BIFF ang namatay pero walang sibilyan ang nadamay sa bakbakan. May namatay na 1 miyembro ng CAFGU na kilala naman na si Abraham Kutay. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, patuloy ang pagtugis sa mga rebelde. Monitoring this retreating members of the BIFF and a pursuit operation has been launched. The area of the school, by the way, Mitzi, has been cordoned because there are a lot of IEDs that have been left behind by the enemy, and to render it safe for use once again by students and the community, we will have to ensure that each and every IED that was left behind is dealt with.
Nilinaw naman ng Cotabato Police na hindi ito spillover ng gera sa Marawi at hindi rin daw sinusubukan ng mga terorista na makagawa ng kuta sa North Cotabato. Mababa ang pangkalahatang tiwala ng mga Pilipino sa mga rebelde at armadong grupo. Yan ang lumitaw sa Social Weather Station's first quarter survey na sinagawa mula March 25 hanggang 28. Ang National Democratic Front ay nakapagtala ng negative 10% or poor na trust rating. Ang Communist Party of the Philippines New People's Army naman ay nakakuha ng negative 27%, habang ang Moro National Liberation Front ay negative 38%. Ang Moro Islamic Liberation Front ay nakakuha ng negative 39% trust rating at ang Abu Sayyaf negative 62%. 3 taon matapos kasuhan ng plunder sa Sandigan Bayan, si dating Senator Bong Revilla, sinimulan na ang formal na paglilitis sa kanya para sa maanumalya umanong paggamit ng kanyang pork barrel. Unang sumalang bilang testigo ng prosekusyon si Marisa Santos, isang records officer ng Department of Budget and Management. Pinakita at pinatukoy ng mga abogado ng Ombudsman kay Santos ang ilang dokumento na karamihan ay Special Allotment Release Order para sa pork barrel ni Revilla. Hindi naman nakadalo ang dating senador sa kabila ng direktiba ng korte na humarap ito. Ayon sa kanyang mga abogado, kasalukuyang nakakonfine si Revilla sa St. Luke's Hospital dahil sa hypertension. Nakaschedule ang trial ni Revilla sa Sandigan Bayan 1st Division hanggang mamayang hapon. May 2 pang testigo na nakahandang ipresenta ang prosekusyon. Mga balita naman sa iba't ibang panig ng bansa, not guilty. Yan ang plea ng 19 na pulis na iniuugnay sa pagpaslang kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Pinasahan sila ng sakdal sa Regional Trial Court Branch 14 sa Baybay City. Murder ang unang kasong inihain laban sa kanila, pero base sa resolusyon ng Justice Department, dinowngrade ito sa homicide. Kasama sa mga akusado si CIDG 8 Chief Superintendent Marvin Marcos. Ang ilan sa kanila, sinabing ang pagkamatay ni Espinosa ay buhat lamang ng paggawa sa kanilang opisyal na trabaho. Habang ang iba, tahasang tinanggi ang krimen. Noong November 2016, naghain ng search warrant para kay Mayor Espinosa ang mga pulis na ito sa Leyte Sub-Provincial Jail. Pero namatay sa nasabing operasyon si Espinosa at isang inmate na si Raul Yap. Una nang sinabi ng mga pulis na armado at nanglaban ang alkalde. Sa Palawan, sinunog ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army ang heavy equipment ng 2 construction companies. Ayon sa mga pulis, nangyari ang mga insidente noong Lunes at Martes. Sinabi naman ng mga kumpanya ng Newington Builders at Tagala Construction bago pa ang insidente, nakatanggap sila ng mga sulat mula sa NPA na nanghihingi raw ng revolutionary taxes. Iniimbestigahan pa rin ang insidente. Sa Pampanga naman, inilunsad ng Health Department ang caravan na naglalayong tugunan ang surgical needs ng mga mamamayan. Sa ilalim ng programa, 15,000 pasyente ang maaaring maoperahan. 3,000 sa mga ito nasa gitnang Luzon, kaya dito inilunsad ang caravan. Kasama sa mga matutulungan ang mga may myoma, hernia, cataract, cyst at cleft palate. Mamaya sa balitaan. We did it today without Ryan and Ranidel. I think that with Joshua, who is not really 100%, so that's something that is to us very important. TNT Katropa panalo sa Game 1 ng PBA Finals kahit wala ang 2 veteranong players. At bagong pelikulang Transformers, palabas na. Manatiling nakatutok sa CNN Philippines. Kamusta ulit dun sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live? Ray Villordon, sabi niya watching from Singapore. Si Emma Jurisin is watching from San Fernando, La Union. I love CNN. Sabi ni Valeriano Relo, thanks CNN at may regular na news na mapapanood. He's watching from my car on my way to the office. Sabi niya ganon.
Watching from Missouri, USA, si Dory Apostol Hill. Isa dun sa mga upcoming natin na news mamaya, may pinirmahan na executive order si Pangulong Duterte na nagbabawal ng paggamit ng yung parang for personal use na yung mga fireworks and firecrackers. Kasi syempre, di ba, tradisyon ng mga Pilipino pag New Year, ganyan. So, na nagpapaputo kasi sabi nila pampadala daw yan ng swerte. Pero may executive order si President Duterte na may mga panuntunan na nililimitahan na po yung paggamit niyan to parang community areas na lang na dapat may mga particular din na nakabantay na officers. Ganyan din yung mga panuntunan sa mga karaniwan yan sa ibang bansa kasi 'di ba parang pumupunta na lang sa isang lugar tapos doon na lang nanonood ng fireworks kunyari pag New Year. Tsaka kinuha niya yan from the local ordinance na rin sa Davao City na talagang pinagbawal yung fireworks except for yung mga pinamimiling supply na lang ng mga government offices doon. Tapos isang area na lang kung saan nagtitipon yung mga tao tapos doon na lang sila na nanonood ng fireworks display. So tingin niyo ba, kayo personally, okay ba sa inyo yun? Kasi may ginawa rin tayong mga story on that nung New Year, sinasabi nung iba, bukod nga sa mahal, syempre, delikado pa rin. Although, yung Department of Health naman natin, nakikita ata nila may mga pagbaba na naman daw ng injuries na related doon sa mga paputok, kapag paggamit ng paputok kapag New Year. Kayo'y nanonood ng balitaan sa CNN Philippines, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order na maglilimita sa paggamit ng mga paputok. Sa ilalim ng EO number 28, gagamitin na lamang ang mga paputok sa mga community fireworks display na pinahihintulutan ng mga lokal na pamahalaan. Ibig sabihin, bawal nang mamili ng fireworks ang isang individual na gagamitin sa kanyang bahay. Papayagan lamang ang mga fireworks display sa mga okasyon, selebrasyon, kompetisyon at iba pang katulad na event. Kailangan ding pangasiwaan ito ng isang bihasang individual na lisensyado ng Philippine National Police. Layo ng bagong EO na bawasan ang bilang ng mga nasusugatan dahil sa paggamit ng paputok. Sa gitna ng kasagsagan ng bakbakan sa Marawi, humanga ang lahat ng ianunsyo ng University of the Philippines Diliman na ang magsasalita sa kanilang graduation ceremony ngayong linggo ay may dugong Maranao. Ito ang kwento ni Arman Ali Godsinya. Binahagi niya sa programang The Source ang kanyang mga pinagdaanan kung paano niya nakamit ang mataas na karangalan bilang summa cum laude at ano ang mensahe niya sa mga kababayang naiipit ngayon sa digmaan sa Marawi City. Of course, studies, diba? It's going to be hard studying. If it's easy, then good for you. But of course, at some point, students will encounter hardship. Para sa mga aking kapwa magsisipagtapos, na sana huwag natin kalimutan ng ating mga responsibilidad bilang scholar ng bayan na magmalasakit sa ating kapwa Pilipino, lalo na ngayong panahon ng Pilipinas na maraming kaguluhan nangyayari at tayo'y nabiyayaan ng pagkakataon makakuha ng kalidad na edukasyon. Malapit na pong matapos ang gulo na to, sana. Just have hope. At the same time, you are being remembered by us here in Manila, and we UP students are remembering you. Every day during the whole month of Ramadan, you are included in my prayers.
Mapapanood muli ang panayam kay Arman Godsinya mamayang alas 2 ng hapon at alas 7:30 ng gabi. Kahit wala ang dalawa nilang veteranong players, nanalo pa rin ang TNT Katropa kontra San Miguel Beermen sa Game 1 ng PBA Commissioner's Cup Finals. Narito ang report ni Paulo Del Rosario. Nanalo ang TNT Katropa sa Game 1 ng Best of 7 series ng PBA Commissioner's Cup Finals 104-102 kontra sa San Miguel Beermen sa Big Dome. Nagabol ang San Miguel sa malaking bahagi ng second half bago uminit ang Beermen sa fourth quarter at tinablan nila ang laro sa 98-all. Nagpakitang gilas ang dalawang magkatunggaling kuponan hanggang sa huling ball possession. Nakakuha ng pagkakataon ng TNT para ipanalo ang Game 1 sa huling 7 segundo ng fourth quarter. Nilusob ni Katropa import Joshua Smith ang depensa ng Beermen at pumasok ang kanyang game-winning hook shot. Pinakita ng TNT na kahit unang final series ito ng siyam ng kanilang mga player, kaya nilang lumaban. Siguro nagbibigay din ng kumpiyansa sa amin sa this coming Game 2 kasi nanalo nga kami pero dapat nga di mag-relax. Kasi alam naman natin yung San Miguel powerhouse yan eh. Nanalo ang TNT kahit hindi nakapaglaro sina Ryan Reyes at Ranindel de Ocampo. Ayon kay TNT coach Nacho Sala, pinapahinga niya ang dalawang veterano. We did it today without Ryan and Ranindel. I think that with Joshua, who is not really 100%, so that's something that is to us very important because it just means a lot of the other guys really delivered today. Para sa San Miguel, kailangan nila mag-adjust para makabawi sa Game 2. Namin ni San Miguel coach Leo Austria na hirapan silang pigilan ang higanteng si Joshua Smith. We have to contain Smith. It seems na he's the problem in our defense because he's napapaligiran siya ng ng perimeter shooter which is napakadami nilang perimeter shooter, and I hope na next game makontain namin yung ginagawa nila. Dodoble ba ang abante ng TNT o tatabla ba ang San Miguel? Magaganap ang Game 2 ng PBA Commissioner's Cup Final sa Biyernes sa Big Dome. Paulo Del Rosario, CNN Philippines. Para sa mga sumusubaybay sa Transformers franchise, mapapanood na sa mga sinihan ang pinakabagong pelikula ng Transformers, The Last Knight. Ito na ang ika-5 installment ng franchise. Nagbabalik sa sequel si Mark Wahlberg, kasama ang mga bagong karakter at mga bagong robot na magliligtas sa mundo. Exciting din ang takbo ng kwento dahil ang leader ng Autobots na si Optimus Prime piniling iligtas ang kanyang planeta kesa sa Earth. Narito ang pasilip. Some skills today, buddy. Oh! Look, I love you, man. What are you doing? I'm dying. It was a beanbag. It was a beanbag? I felt it go through me. Two worlds colliding. Only one survived. What was that? That was a mistake. Mamayang gabi naman panoorin ang Rewind, the CNN Philippines Mid-Year Report, kung saan tatalakay natin ang mga issue at kaganapan sa unang kalahati ng taon. Mapapanood niyo po yan mamayang alas 8 ng gabi. At yan ang kabuuan ng balitaan ngayong Huwebes, June 22, 2017. Sa ngalan ni Pinky Webb, ako si Ruth Cabal. Hanggang bukas, magandang tanghali.